Kakapasok lang, grabe, walang nagawa PBBM sa matinding pasabog ni Sec Anyo. PBBM sinalba sa kahihiyan. Etong balitang ito syempre ay nagmula kay News PH at ilalagay natin ang link ng channel ni News PH dito sa ating description box para makabisita kayo sa kanyang channel at maging updated kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Nagsalita na po si Ayun, si Sir National Badong Security Arateles. Advisor Anyo. Ano ang first name ni Anyo? Basta si General Anyo ay nagsalita na po at mukhang nililigtas niya po sa kahihiyan itong si Pangulong Marcos. Ito po yung sinasabi natin, no? Dinideny na nila ngayon na mayroon kasunduan, no? Dinideny na ng parte ng Pilipinas na may kasunduan at wala daw po yung mga secret na yan. Bumalik na po dun sa naunang sinabi ni Pangulong Marcos na kung meron mang kasunduan, nire-rescind na niya. Kaya bumubuelta po. Ngayon, maganda po yung pahayag nito ni Anyo. Ito naman po talaga, no? Marcos admin rejects imaginary narratives. So ngayon, imaginary narratives na, di ba? Samantalang ilang araw po, bago po nagsalita yung Chinese Embassy, na nabibriefing po si Pangulong Marcos, ilang araw pong inaraw-araw ng mga kapanalig. At mismong si Pangulong Marcos ay nagsasabi na he is horrified. Bakit po siya na-horrified kung wala naman talaga? Kung ito po ay imaginary lang, kung wala naman talagang kasunduan, di ba? Bakit po siya na-horrified? Kasi iniyak po, no? Mismo raw, mula na sa Chinese Embassy. Chinese Embassy na raw po ang nagsabi na mayroon silang deal ni Pangulong yung China at ang Pilipinas through President Duterte ay nakipag-deal sa China. Yan po yung problema, no? Kung yung, ito po kasi, totohanan po, ako sinasabi ko na to eh. Ito po ay propaganda ng China. Bakit po, ino-question ko, di ba? Una, yung hindi pa po nagsasalita si Pangulong Marcos. Yung mga tambilawan vloggers pa lang po yung nagsasalita. Bakit nyo pinaniniwalaan yung propaganda ng China samantalang ang linaw na yung propaganda na to ay in defense sa kanilang pambobomba sa atin dyan sa pagpasok natin sa Ayungin Shoal. So ulitin ko po, binomba nila tayo, water cannon, nung umpisa, kinakailangan po nila na, kasi pinalabas po natin pinakita natin sa buong mundo na yung ang bansang Pilipinas na walang kalaban-laban, ang isang bansang mahirap, kawawa, api, na katulad ng Pilipinas, ay binobombet ng China, no? Samantalang ang gusto lang natin ay mag-supply ng pagkain sa masundalo natin sa Ayungin. Yan po yung depensa nila. Counter-propaganda. Battle of propaganda po. Lahat naman yan, propaganda. Tsaka kung meron naman silang deal sa atin, bakit pinatagal pa nga ng ganitong katagal? Diba? Kung meron silang usapan ni FPRRD, halimbawa, sige, bibigay na namin sa inyo yung West Philippine Sea, nag-usap sila ng ganyan. Unang-una, hindi ka ba hihingi ng kasulatan? Hindi ka ba hihingi ng may pirma? Di ba, wala ba kayong pirmahang magaganap? Di ba? Okay lang sana kung si FPRRD magiging presidente habang buhay Siyempre, alam nyo naman siguro at alam din ni FPRRD na mapapalitan siya sa pwesto. Di ba? Kapag napalitan siya sa pwesto, kung ano man ang ginawa niyong pag-uusap is maaaring hindi na, wala na, mapapawalang bisa na yon. Lalong-lalo na wala pa kayong pinipirmahan, wala kayong pinapatunayan, salitang laway lang yan. Diba? Kwentuhan lang yung nangyari sa inyo kung meron man kayong deal. At dapat nung mga panahon ni FPRRD is nasa inyo na yan. So ang ginagawa nyo ngayon, di ba, ng China, hindi, may pag-uusap na kami. So hindi na kayo pwedeng pumasok dito sa lugar na pinangako sa amin ni Duterte, parang ganun. So lumayas kayo dito. So nasaan na nga yung pag-uusap na yon? Kahit naman video siguro wala Ang dali naman kasing mag-imbento o magsalita para gumulo lang yung sitwasyon dito sa atin. 'Di ba? Alam naman siguro alam nila na ganyan. Nagkakagulo sila ron.
'Di ba? Magkaaway ang administrasyon at ang mga Duterte. 'Di ba? Pagpalagay natin gano'n ang iniisip nung kabila, no? Ng China, 'di ba? Mas guluhin pa kaya natin lalo. Sabihin natin meron tayong secret deal. Talagang nakipag-deal sa atin. Pwedeng gano'n, 'di ba? Pwedeng gano'n. Oh. At saka bakit, 'di ba? Bakit makikipag-deal si Duterte na ibigay yang ano na yan, yang dagat na yan, o ano man yan, kung ano man yan dyan. No? Na alam niyang matatapos na ang termino niya. Ano yun? Nagsalita si Duterte sa China na, sige, inyo na yan. Kunin nyo. Kapag bago na presidente, siya kulitin nyo. Siya perwisuhin nyo. Parang ganun ba yun? O kaya kakausapin ni FPRRD yung bagong presidente. Uy, may pangako ko dyan sa China. Ibigay mo na yung pinag-usapan namin. Ganon! Diba? At saka bakit hahayaan ni FPRRD na iba ang maupo kung merong usapang ganyan? Siyempre, hindi niya napapabayaan yan. Hindi niya na para iba pa umupo. Alam nga naman parang pag kinuha ng China para ibintang kay PBBM din. Ganon? Ganon ba yun? Diba? Eh di dapat lumaban si FPRRD. Oo, anak, huwag kang mag-vice president dyan kay PBBM. Mag-presidente ka rin. Total, mas malakas ka din naman. O kaya baka mas maging malakas. Hindi mo hahayaan na ganun yun. Oh. Diba? Kung talagang may pinoproteksyonan ka, hindi mo napapabay, lalabanan mo si PBBM yan, ng presidente. Eh, hindi naman nila ginawa eh. O, iniisip naman ng iba, paano pag natapos yung termino ni PBBM sa 2028, di matutuloy na yung deal na yan. Sanggala naman. Ulitin ko, kung papanoorin niyo yung mga video ni FPRRD, ayaw niyang patakbuhin si VP Sara ng presidente. Ayaw niya talaga. Yung vice president niya, parang labag nga sa kalooban ni FPRRD, yung presidente pa. Nung magkasundo pa ang mga Marcos at Duterte, nagsasalita sa FPRRD, ayokong tumakbo si VP Sara sa ganito, si Sara ganito, ganyan. Kasi alam niya na malaking obligasyon ang pagiging presidente. Diba? At saka wala naman sa isip ni VP Sara yun eh. Pagiging vice nga, wala sa isip niya eh. Parang napilitan lang din eh. Oh. Kung hindi lang siguro nagkaroon ng mga issue laban sa mga Duterte at hindi sila ginawa ng issue, wala sigurong ganito. Diba? Kahit man nakita na number 1 si VP Sara sa survey, pero wala namang mga ganitong klaseng issue, eh baka nga mamaya hindi tumakbo yan eh. Diba? Hindi patakbuhin ni FPRRD, hindi magsalita sa FPRRD ng masasama, hindi magsasalita ng masama sa administrasyon, baka si VP Sara mag-back out, hindi siya umano. Diba? Kung merong si PBBM, merong ipapasok na presidente, i-endorso, baka mamaya, pagbigyan ni VP Sara, bigyan ng daan. Hindi nila naisip yun eh. Diba? Kaya hindi rin natin masisisi yung mga Duterte kung bakit nagkakaganyan ngayon. Hindi ko sa pinagtatanggol, pero ganun yung nangyari. Diba? Kung walang nagsindi ng apoy, walang sasabog. Ganito yan, walang sunog na mangyayari. Dahil nga ayaw nga nilang sa ganyang posisyon eh. Ayaw na, naramdaman ng FPRRD, ayaw niya nang iparana sa anak niya. Diba? Kaso nga lang, itinutulak nyo sila papunta dyan. Diba? Pero maganda po yung sagot ni... Yung una pong pambubomba, ito po yung sinabi ng China, paalala ko lang ha. Eh kaya namin kayo binomba kasi dapat wala na yung MB Sierra Madre na yan. Dahil pinangako ninyo, natatanggalin nyo yan. Hindi ba't nagkagulo pa? Lahat ng presidente kung sino-sino ang pinagbintangan dahil sa sinabi ng China. Nakabase kayo sa sinabi ng China eh. Dahil gusto nyo tukuyin na si Duterte yung nakipagkasundo sa kanila. Ang paulit-ulit kong sinasabi, sinabi rin ng China na kanila lahat yan eh. Bakit pa tayo nakikipagtalo kung maniniwala rin tayo sa China? Oh. Paulit-ulit ko rin sinasabi, hindi po pwedeng selective. Pagpabor sa kwento. Para kang nagbebenta ng bahay tapos bumili ka nang wala kayong kasulatang ginawa. Maniniwala kayo sa China. Pag hindi na pabor, hindi na kayo maniniwala. Kasi, imposible po yan. Naniniwala kami sa iyo, China, sa ganito mo sinasabi. Pero pag ganito na sinabi mo, hindi na kami maniniwala. Na-insist pa po yung kwento na yun? Meron pa ba nangyari? Dininay ng lahat ng Pangulo.
dininay ni Gloria, dininay ng mga ni Erap. Maski si Pinoy, dininay din dahil si Duterte, wala pong kasunduan na tatanggalin yun. Lahat ng presidente nag-deny. In-insist pa ba ng China na may ganong kwento? Wala po. Kusa po yun. Kusa po yun. At ang ganda ng sinabi ni Pangulong Marcos doon. Wala siyang nalaman na kasunduan na tatanggalin yung Sierra Madre. Wala siya nabasa, wala siyang alam. Kung mayroon mang kasunduan, nire-rescind niya, pinapawalang bisa. Ang ganda ng ganon. Ibig sabihin, hindi kayo sumakay. Mr. President, nung unang nag-akusa yung China na may kasunduan na tatanggalin, yun pa sinabi hindi pa po yung pangalawa. Yung pong tatanggalin yung barko na MV Sierra Madre. Yun yung akusasyon ng China. Mayroong nakipagkasundo sa kanilang presidente. Kaya nga may manhunt sa presidente, pero gusto nyo tukuyin si Duterte. O, nawala po yung naratibo na yun ng China. Bakit? Hindi kinagat ng mga Pilipino eh. Di po ba? Wala pong nangyari ron sa narrative na yun. Binaliwala kasi natin. Eto na naman. Binomba tayo, direkta na. Direkta na po yung ating barko mismo. Para maliwanagan lang sa atin lahat na meron pong pattern yung China. Hindi po yan nagpapaloko kasi tayo. Bakit po hindi natin pinaniwalaan na merong presidente na nangako na tatanggalin yung Ayong Insul? Di ba? At nung walang naniwala, hindi pinaniwalaan ng gobyerno, po namatay yung akusasyon na yun ng China. Kasi hindi natin kinagat eh. Ngayon, binomba na naman tayo, mas malupit na, direkta na. Dati, hindi tayo pinatamaan eh. Ngayon, tumama na sa atin. Miski sa loob ng barko, may mga sugatan pang sundalo. Kinakailangan uli nila magpaliwanag. No? Bakit nila tayo binumbit? This time, naniwala na tayo. This time, na-horrified na si PBBM. I was horrified. Kayo, Mr. President eh. Di ba? Sa sinabi ng China. At tinanong nyo pa, bakit sekreto? Bakit kayo nag-enter ng agreement ng sekreto? Eto pa ang malupit niyong tanong. Ano pinamigay mo, Mr. President Duterte? Tinutukoy mo. Ano yung basis ni Pangulong Marcos nung sinabi niya? Sinabi ng Chinese Embassy. No? Mahirap kasing mag-rely doon sa sinabi lang, 'di ba? Yung salita lang. Talagang diyan kung meron talaga silang pinanghahawakang ebidensya na talagang may ibinigay sa kanila, dapat ilabas ng China 'yan. Hindi naman pwedeng magbibigay ka lang, regalo ko sa iyo 'yan, birthday mo. Parang ganun 'yan Hindi biro-biro 'yan yung kinukuha ng China na 'yan. No? Hindi biro 'yan. Lugar 'yan, yan, 'di ba? Sa atin 'yan, dito sa bansa natin nakaano 'yan. So hindi naman siguro para ipamigay ng gano'n na lang bigla-bigla yan at hindi pwede na walang kasulatan o anuman na tatanggapin mo kung ano man ang ibinibigay sa'yo. Dahil maaaring mawalan ng bisa yan kapag nag-iba na yung administrasyon. Ganun ba katanga yung China? Para kunin nila yan. Diba? Ngayon, ang iniisip kasi siguro nila na close kami ni FPRRD noon 'Di ba, ng China. Tayo ayaw sa atin makipag-close nitong bagong na to. Administrasyon. Ay natin, 'di ba? Na mayroon tayong usapan na binigay sa atin 'to. 'Di ba? Ngayon, itinatanggi naman ni FPRRD na wala namang ipinamigay. Siguro yung pakikisama ginawa niya na para hindi tayo mapag-initan o magkaroon ng problema sa China. No, gumawa siya ng paraan. Hindi niya ipinakita na lalaban tayo sa kanila. Nasa tama din naman yon kahit papaano. Dahil syempre isipin natin, hindi naman natin sila kakayanin kung lalabanan lang natin sila ng mano-mano Kailangan pa rin natin ng tulong ng ibang bansa. 'Di ba? So eto, yung China ngayon is nagagalit. 'Di ba? Dahil may kinukuha sila at isa pa lalo silang nagalit kasi nakipag-tandem tayo sa Amerika. Lalo pa nakita nila nagkaroon ng mga base dito, 'di ba? Doon lalo sila naiinis. So hindi naman dapat tayo maniwala sa kung ano yung sinasabi ng China na may binigay sa kanila. Talagang kinukuha lang nila dahil alam naman natin na ibabalita sila na
kung ano yung mga lugar na ano nila, magustuhan nila, parang kukunin nila eh. 'Di ba? For hook or by crook. Ganun yan eh. Kung saan ako nakatapak yun ng teritoryo ko, parang ganun sila. So ano ba bang dahilan yung sasabihin nila? O, may pinag-usapan kami ng dating presidente. Ngayon, iisipin naman si FPRRD dahil nga close ang China noon, tsaka tayo noon. Diba? O, kaya makakapagtahi sila ng mga ganong salita. Pero ang tanong dyan, nasaan na yung ebidensya na meron kayong pinag-usapan? Nasaan na yung ebidensya na may na ipinamigay sa inyo yung lugar na yan o yung dagat na yan? May kasulatan ba kayo? Diba? Sinabi ng Chinese Embassy na kinumpirma nila na meron daw silang deal. O naniwala na po this time si Pangulong Marcos. At siya na po ang tagapagsalita ngayon. Kaya sabi ko nga, ang ibig nyo sabihin, pinapawalan sala nyo yung China sa pambobombit sa atin. Dahil kaya tayo binubombit, ito yung dialogue ni PBBM ha. Kaya pala galit sa atin yung mga kaibigan natin sa China. Dahil nakipagkasundo tayo, hindi ko alam. Hindi niya raw alam. O di, pumapasok po kayo sa bitag ng propaganda ng China. Ano sinasabi nyo? Hindi nyo alam na meron. Nalilito kayo. Dahil iba-iba ang gusto nyong pag-unan. Ang question ko nga, bakit wala ba kayong intelligence? Hindi, Diba? tsaka syempre, siya ang presidente, di ba? Kumbaga, kaya niya nang i-handle yan eh. Kung ano man ang naging pag-uusap nun, pwedeng i-open yan sa kanya eh. Kasi siya ang presidente ngayon. Di ba? Nasa desisyon ng ating Pangulo kung ang usapin na yon, yung pinag-usapan na yon, isipagpapatuloy o ipapawalang bisa. Kasi iba yung administrasyon ni FPRRD, iba ngayon yung administrasyon ni PBBM. Iba na ngayon. Wala nang bisa kung ano man yung pinag-usapan nila nung nakaraang administrasyon kung si FPRRD ngayon nakausap nilang ganon. Kayang-kaya niya nang baguhin yun, kayang-kaya niya nang burahin yun. Diba? Napakadali lang. Tsaka wala naman talagang pinagkasunduan na katibayan na may ibinibigay sa kanila. May intelligence man, bakit hindi po nyo matukoy kung meron ba o wala? Di ba yan yung kino-question ko? Dahil kayo nalilito, iba-iba yung sinasabi ng former officials ni Pangulong Duterte. Kaya ang question ko, bakit hindi nyo ginagamit yung inyong intelligence man para mag-gather ng intelligence? Kung talagang meron, kung talaga nag-enter, kung talaga may pinamigay si Pangulong Duterte. In-insist nyo, you are horrified. Tuwan-tuwa yung mga ambilawan vloggers. Duterte, taksil ka! Duterte! Ha, binenta mo Pilipinas, Duterte! Taksil! Traidor! Kung ano-ano nang sinabi. Tsak na tsak nyo eh. Na binenta Pilipinas, tsak na tsak nyo na may Mario Joseph, kung binenta ang Pilipinas, bakit nandito pa tayong lahat? Di ba? Kung binenta ang Pilipinas, bakit maghaharakiri pa yung China ng ganyan? Diyos ko naman, wala namang nabawasang sa atin. Lugar dito sa Pilipinas nung bumaba si FPRRD. Buo pa rin. Ang hirap pala makipagkaibigan dyan, no, sa China. Ang gara nila, no. Basta pag nagkadikit kayo, feeling closeness na. Kumbaga yung pag-aari mo, parang pag-aari na rin dapat nila. Hindi na kami bumibili sa inyo ng mumura talaga. Ewan ko sa inyo. pinamigay. Sabi ko nga, kung teritoryo yung pinamigay, bakit walang nakakatukoy kung anong pinamigay ni Duterte? Oo. Pero ano po yung basis nyo? Kinumpirma ng China na may kasunduan. Yun na naging basis nyo. Trap na po tayo dun. Di ba? Yung una, hindi kayo nagpatrap Mr. President. Nung sinabi ng China nung una, na mayroon nangako sa kanilang presidente na tatanggalin yung barko, MV Sierra Madre, hindi kayo nagpatrap. No? Hindi kayo nagpatrap. Sabi nyo, wala akong alam na agreement. Kung meron man, nire-rescind ko. Ang ganda na sinabi. Yun talaga. Siyempre, Bilib ikaw ang na bilib Pangulo ako. nun eh. Sabi ko, ang galing. Yun, tama yun. Siyempre, ikaw ang Pangulo. Kumbaga, iba yung usapan noon, iba yung pag-uusapan natin ngayon. Kung meron dapat kausapin si PBBM yun, dahil siya na yung presidente, wala na yung visa, yung mga dating pinag-usapan na pinagmamalaki ng China, na may pinag-usapan sila na wala na yun. Dahil iba na ngayon ang nakaupong presidente. Kaya desisyon na ni PBBM yun kung ano ang gagawin niya. Yan, okay. Ngayon, nagpatrap kayo.
According to China, may kasunduan. I was horrified. Na-horrified kayo. Hindi na nyo maibabalik yun. No? Kaya nga sabi ko, yari tayo nito. Trap to, trap. O ano po sinabi ni Anyo? Tama yung analysis natin eh. Na yan ay propaganda lang ng China. No? We should not fall into trap which clearly seeks to sow division in our country and weaken our resolve in asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. And sinabi ni Anyo, we should not fall into trap. Eh, hindi po tayo nagpapa-fall eh. Pero sino po yung una? Ha? Sino po yung nabitag sa trap na yan? Mismo ang Pangulo at ang mga tambilawan vloggers. Sabi ko nga, sige, bakit tahimik pa rin kayo? Ano na? Sasabihin nyo ba na huwag tayong maniwala sa China? Mantalang na-horrified kayo nung sinabi nyo na yung China ay nagsabi na may kasunduan sila ni Duterte. Na-horrified kayo. O, paano nyo, sabi ko nga, paano kaya ito lalaruin? Ito na po ang laro nila. Ang tagapagligtas nila si Anyo. Pero, kayo po ang nagpatap sa atin. Kumbaga, inamin nyo na eh, no? Na hindi nyo alam. Eh, bineltahan kayo ng China. Anong hindi mo alam? Eh, paulit-ulit kaming nag-briefing sa'yo. O, ngayon, ligtas na po si Duterte. Yung lahat ng akusasyon nyo kay Duterte, hindi nyo pwedeng idiin na si Duterte na nakipagkasundo. Kasi pag itutuloy nyo pa rin yan na nakipagkasundo, ibenta yung WPS o yung karapatan natin dyan, eh, trap na trap talaga kayo. Para nyo sinabi na tama yung China. Ngayon, binabago nyo na unti-unti, no? Ang sinasabi nyo na, huwag tayong magpa-trap. May mga pili tayong hinahati. Ko, tayo nga yung naghati. Tayo nga yung nag-akusa kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi namin, for the last 6 years, maganda yung diskarte ni Duterte. Bakit maganda? Eh, walang bombahan na naganap eh. Oh. Hindi tayo nagambala sa susupply mission natin dyan sa Ayungin. Oh. Kaya wala pong baliktaran. No? Tama po si Anyo. Tama po itong mga sinasabi ni Anyo ngayon. Pero hindi po yan yung sinabi nyo nun eh. Nililigtas na kayo ngayon ni Anyo. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun kay Sir Badong Aratoles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa video ng balita na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.